Tinututukan ngayon ng Cauayan City Police Station ang paghahanap sa isang puting van na responsable sa isang hit and run incident noong ika-10 ng Marso sa Barangay Minantidos, Cauayan City, Isabela. Matatandaang nasawi ang isang 17 anyos na biktima matapos na salpukin at kaladkarin ng van kasama ang motorsiklong minamaneho nito. Sa panayam ng IFM News Team kay Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr., patuloy na gumugulong ang kanilang investigasyon kaugnay sa insidente. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Luna Police Station at Cabanatuan Police Station kung saan posibleng dumaan ang salarin matapos tumakas. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Canceran, posible umanong residente lamang ng Karatig Bayan ang suspect dahil base sa kuhang CCTV footage, alam na alam nito ang pasikot-sikot sa mga nadadaanan nitong barangay maging ang exit point sa lungsod. Nakalagkad pa itong biktima ng halos higit kumulang na 50 meters at agad nga po itong tinakbuhan. Alam niya, hindi na po siya dumiretso dito sa part ng NIA. Kasi alam niyang meron tayong fixed visibility point dyan na kung saan naka-standby, yung standby point ng ating patrollers. Mahuhuli siya dyan. Pumasok nga po siya dito sa maliliit na eskinita, dito po sa Barangay Minantidos. Base sa aming backtracking ng CCTV footages, nakarating pa po siya ng Nagrumbuan, Barangay Nagrumbuan, dito po sa ating lungsod. Instead na going Barangay Lapas ng Cabanatuan, ito po ay siguro nag-aalanganin dahil hindi niya po kabisado yung kalsada. Bumalik pa po siya at nag-exit na po ng bypass road papuntang Luna nga po. Ayun na po yung ating tinatrack ngayon in coordination nga po sa Luna Municipal Police Station at Cabanatuan Municipal Police Station. Kung hindi ka lang din naman taga Cauayan, taga Luna, hindi mo alam kung saan ang exit point dito sa ating lungsod, ganun na rin yung Karatig Bayan dito po sa ating lungsod. Sa kasalukuyan, isa na sa hakbang na kanilang ginagawa ay ang patuloy na backtracking sa mga CCTV footages ng mga lugar na posible nitong dinaanan upang makakuha ng malinaw na kuha ng plaka nito. Oras na makuha ang number ng plaka ng van, kaagad silang makikipag-ugnayan sa Highway Patrol Group para sa pagkakatunto ng may-ari ng sasakyan at ng driver at ang posibleng rekomendasyon ng show cause order sa Land Transportation Office. Samantala, hinihingi ngayon ang kapulisan ng tulong ng mga mamamayan ng lungsod ng Cauayan at mga karatig bayan, maging kung sino man ang mayroong impormasyon na makipagtulungan sa mga otoridad upang matunto ang kinaroroonan ng nabanggit na van at ang sospek. Nananawagan rin ang mga otoridad sa mismong sospek na sumuko na at panagutan ang kanyang nagawa upang mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ng 17 anyos na biktima. Kasama nga rin po ako sa nagbabacktrack ng mga CCTV footages. Kung na lang namin, ini-enhance na lang namin. Ini-enhance para makuha itong plate number at kung tag ito ay ma-clear, makakuha kami ng clear copy ng CCTV footages ay agad makipag-coordinate tayo sa Highway Patrol Group at sa Land Transportation Office nang sa gayon magkaroon po na matunton natin kung kanino po itong sasakyan na ito at kung sino ang nagmamaneho nung gabing iyon dito sa sasakyan na ito. Maybe we will request sa LTO yung show cause order nitong sasakyan na ito. Sana po itong driver ng sasakyan na ito na nakabunggo o nakabangga dito sa biktima nung gabing iyon ay sumuko ka na lamang sapagkat kumbaga konsensya mo naman sa mga pamilya nung nawalan. Admitin natin na nagkasala tayo at parang nang sa gayon ay mas mapababa pa ang inyong kasalanan o isasampang kaso laban sa inyo. Kung sakali ito ay matrace na namin ito ngayon at matunton ito ay pwedeng i-elevate namin ng murder ang kasong ito. Depende na rin later sa assessment ng ating prosecutors dito sa ating lungsod. Yan ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. IFM News.